Hi guys, it's me again, Cheryl, and welcome to my vlog. So, for today's video guys, is i-share ko sa inyo ang mga experience ko sa ibang bansa. At the age of 22 guys, is nagpunta na ako sa ibang bansa at hindi ko alam kung magiging lucky o unlucky ba ako. So, walang kasiguraduhan. So, dahil sa may kapatid ako doon, akala ko is maganda ang magiging buhay ko dahil may kapatid ako doon, it's wrong. Hindi tayo pwede dumepende sa ating mga kapatid. So, ang nangyari sa akin sa ibang bansa, guys, is puro paghihirap. Dahil, sabihin ko sa inyo, unang pagtapak nyo sa ibang bansa is hindi siya madali. Akala ninyo, pagtapak ninyo, may tongda-tongda na kayo, na may datong-datong na kayo. Hindi po totoo yun. So, marami kayong pagdadaan ng mga pagsubok, hinanakit, at iyak ang inyong pagdadaanan. At ayun po ang aking napagdaanan. So, itong mga sinasabi ko sa inyo guys is based sa aking experience. So, naka-experience na ako na umiyak-iyak ako sa isang tabi dahil hindi ako makahanap ng trabaho at all. Ang hirap talaga kasi nasa ibang bansa ka, nasa labas ka, wala kang kasamang kapatid. So, ako lang talagang mag-isa. Ang kapatid ko po ay nagtatrabaho sa bahay noon at nasa bahay pa lang siya at ako ay nasa labas na ako lang mag-isa. So, paano ako nagbuhay mag-isa guys? So, nilakasan ko lang ang aking loob dahil kung mahina ang aking loob, nga tayong lahat. Dahil wala naman akong pambayad ng penalty, overstay. Pag na-overstay ako, wala akong pabayad ni isang kusing dahil wala talaga akong kapera-pera. Ang liit lang talaga ng perang hawak na hawak ko, guys. So, itong mga naranasan ko, guys, is naranasan ko na rin na kapwa mo pa Pilipina ang magda-down sa'yo. Matanda yun guys natatandaan ko pa yun. Nung halos nangihina na yung loob ko, tapos parang nawala nang nangyayari sa buhay ko, ginagantungan pa nitong Pilipinang napakatanda na to. Talagang, I remember the face but I don't remember the name. So sinasabi niya, ay naku, mahirap makahanap ng trabaho dito. Pag na-overstay ka, malaking problema. Baka hindi ka makabayad ng overstay mo. Mas lalong hindi ka makakahanap ng trabaho. Kaya ako talaga guys, talagang malayo ang loob ko sa mga Pilipina. Minsan guys, nagkakaroon lang ako ng mga friends, 1 or 2 or 3, enough na sa akin yun. Pero yung sobrang dami mong kaibigang Pilipina, hindi mo alam kung sino ang totoo mong kaibigan. Yes, guys, nagsimula ako sa napakaliit na sahod, guys. Sobrang liit lang talaga ng sahod na binigay nila sa akin noon. So, pinagtiisan ko yun. Nung nakapasok na ako sa work, guys, naranasan kong tumayo ng ilang hours. Talagang uupo ka lang talaga pagkakain ka, tapos balik trabaho ka na naman. So, pagdating ko sa bahay, guys, is talaga ang sakit ng talampakan ko, guys, kasi ilang hours kang nakatayo. Sa restaurant yun, guys, sa may food court yun. So, sa food court kasi, lahat ng mga doon sa nag-work sa food court is lahat nakatayo, walang nakaupo. Nagtatawag kami ng mga customer, mga ganyan, na bibili ng aming mga food, paninda namin. So, talagang sobrang sakit talaga ng talampakan ko noon doon, guys, no. Tapos, hindi pa talaga ako makain ng Indian food doon, guys. Talagang hindi ko kayang kumain ng ibang klaseng pagkain. So, nasanay lang ako kasi pag tumagal-tagal ka naman na sa ibang bansa is masasanay ka na yung mga food nila. So, kaya mahilig ako sa spicy, guys. Talagang mahilig ako sa spicy. Kasi yung mga food ng mga Indiano talaga is may spicy din kasi. Tapos nagagawa sila ng mga salad na sobrang ang daming green chili. Pero masarap talaga yung lasa ng Indian food. So ganun na sanay ako na ganun yung pagkain ko. Spicy talaga siya. Kaya sa tuwing nagluluto ako dito sa apartment ng food ng asawa ko is talagang spicy. Minsan nga nagluto ko ata ng chicken with rice. No? Pinagmix ko na yon. Tapos sinabi ng asawa ko, ang nalalasahan lang daw niya is spicy lang talaga. So, back to story na nga tayo. No? So, nakahanap ako ng work kasi tinulungan ako ng isang Pilipina. Doon ako tumagal ng 6 na taon, guys. So, nagsimula ako sa maliit na sahod. Hindi po malaki ang aking sahod sa ibang bansa. Maliit lang talaga siya. Kasi sa unang pagtrabaho mo,
unang pag-apply mo kasi talagang babaratin ka nila pag wala ka pang experience. So, nangyari yon sa 6 na taon, doon ako nag-work, guys, no. Naranasan ko na rin kumain ng mga tira-tirang pagkain kasi sa mga Muslim country kasi yung mga Muslim na yan is hindi ho sila tumitingin sa mga price. Gusto nila mag-order sila ng ganyan, kung ano lang i-orderin nila o orderin nila at hindi ho nila nauubos lahat ng mga food na ino-order at kinakain nila. So, dahil ako ang tirador ng mga tira-tira, kasi sa trabaho ko, guys, kailangan mo na talagang gumamit ng utak dahil kung hindi ka gagamit ng utak, mamamatay ka sa gutom, guys. Minsan kasi sa work namin, guys, is wala kaming break time years, guys, sa Indian restaurant. So, dahil sa baguhan pa lang ako at wala akong ka-experience is binarat nila ng bonggang-bonggang aking sahod. Kaya ako, guys, is ganun talaga yung mga attitude ko, guys, no. So, dahil sa hindi ako makahanap ng trabaho, guys, is naranasan ko na rin talaga na mapalaya sa inuupahan ko. Alam nyo ba yung tulugan ko, guys, no? Talagang bed lang talaga siya. Wala kang lalagyanan ng mga gamit mo, ng mga damit mo. Yung mga damit ko noon, guys, nasa maleta lang. Nasa maleta pa lang. Wala pa ako mga cabinet noon. Nung nag-uumpisa pa lang talaga ako sa ibang bansa, guys, talagang hirap na hirap talaga ako sa totoo lang. Walang tumutulong sa'yo kasi may kapatid ka nga, hindi ka lang binibigyan ng monthly money na pambayad ng renta mo, guys. So, minsan kasi, isang beses nagbigay sa akin si Ate Lizzie ng pera, tapos the next month na hindi pa ako nakakahanap ng work, is hindi na siya tumulong magbayad ng renta sa akin. So, ang nangyari, guys, is napalayas ako sa inuupahan ko. So, may mga Pilipinang kumukup sa akin, pinatuloy nila ako, pinatira nila ako. Kung hindi nila ako pinatira, siguro sa kalsada na ako nakatira. Which is, babae pa man din ako, guys. Babae ako, tapos bata-bata pa yung itsura natin, tapos titira ako sa kalsada. Ano na lang mangyayari sa buhay ko? So, may mga ibang Pilipina rin na mababait, guys. Pinatuloy nila ako sa mga bahay-bahay nila, pinakain nila ako ng libre. Ayun yung mga talagang true story to talaga nung nasa ibang bansa ko, guys, na yung mga naranasan ko talaga i-share ko sa mga videos. So, dahil parang nawawalan na ako ng lakas ng loob, may isang Pilipina talaga akong kinakausap noon dati. Nagtatrabaho siya sa Indian restaurant, which is siya ang tumulong sa akin makapasok sa sa trabaho niya, guys. Kinausap niya yung Indiano niyang manager if pwede akong ma-interview at pwede akong makapasok sa trabaho nila. So, nagpunta ako doon, guys. Nagpa-interview ako. So, okay, sinabi ng manager niya is ipa-process daw nila yung visa ko. Pero so, ang tagal na rin nilang na-process ang visa ko bago lumabas talaga, guys, no. So, siya ang tumulong sa akin, guys, na makahanap ng trabaho kasi sinabi ko na talagang nung down na talaga ako noon, yung parang wala nang nangyayari sa buhay ko. Sinabi ko sa Diyos na kayo na hong baala sa akin. Huwag niyo akong pababayaan dito. Lagi niyo akong ilayo sa kapahamakan. Ayun lang talaga ang sinabi ko sa kanya. Tapos the next day, guys, may himala. Ayun yung Pilipina na tumulong sa akin makapasok sa kanyang trabaho. Doon ako tumagal ng 6 years, guys, sa Indian restaurant. So, dahil sa baguhan pa lang ako at wala akong ka-experience is binarat nila ng bonggang-bonggang aking sahod. Wala kaming break time, guys, no? So, kailangan mong gumawa ng paraan para hindi ka magutom. Talagang manghihina ang katawan mo pag hindi ka gumawa ng paraan. So, pag yung customer ko is umalis na, tinitignan ko kung ano yung mga food na hindi nila nagagalaw at ako ang kumakain noon. Ganun ako kabihasa sa mga pagkain tira-tira. Dahil kung hindi mo gagamitin ang utak mo ka sa ibang bansa at mamamatay ka sa gutom. So, ayun ang buhay ko, guys. Tingin ninyo, naging maganda ang buhay ko na nakikita ninyo na yung buhay ni Cheryl, para pag ganyan, ganito, ganyan, maganda, ganyan. Che! Ang dami kong paghihirap na pinagdaanan sa buhay ko. Ilang taon akong nagtrabaho na wala akong naipon talaga, guys. Kasi nung nagpunta ako sa ibang bansa, guys, is
5 taon akong hindi umuwi ng Pilipinas. So, wala akong bank account doon sa Pilipinas. So, ganon. At saka bata-bata pa talaga ako guys noon. Sobrang galante ko sa pera sa totoo lang. Napakagalante ko talaga guys sa totoo lang. 100%. So, may kalahati ng sahod ko ibinibigay ko sa mga parents namin na tumanda ni isang kusing na walang pera. So, dahil sa tumanda sila na isang kusing na walang pera, kami ang magsasuffer na kailangan magtaguyod ng pamilya. So, kailangan namin magpursige sa buhay para magkaroon ng magandang buhay ang aming mga magulang. Kasi guys, sa atin kasi mga Pilipina, pag ang mga magulang ninyo walang magandang buhay, kailangan ninyong ipursige, bigyan sila ng magandang buhay. So, nagiging baliktad na ang buhay natin ngayon. So, ang mga anak na ang kailangan bumuhay ng maganda at maayos sa mga magulang, waling-wali. So, ayun ang nangyari guys, sa totoo lang. Sobrang galante ko nung kabataan ko at ang pagiging galante is napakabad. Napakasama po ang maging galante ng sobra-sobra. Kasi guys, sabihin ko sa inyo, kahit na tumulong kayo, ng tumulong at ibigay na niyo yung buong sahod ninyo sa pamilya ninyo, balang araw, ikaw na nga yung tumulong, ikaw pang magiging masama. Kaya think about your mind guys. Tumulong kayo 1 beses lang. Tumulong kayo 1 beses lang, pero wag na wag niyong tutulungan ang isang tao na every month niyong binibigyan ng pera. Dahil yan guys ang magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng family. Kasi guys, ang tao pag nasanay yan na lagi ka nagbibigay ng pera every month at dumating ang araw ni isang kusing wala ka nang naibibigay, ikaw ang magiging masama. At mostly, ang nagiging masama is yung mga tao sa ibang bansa. Sila ang ginagawa nilang mga, parang silang main reason nila na mas napakasama nila kasi nasa ibang bansa sila, ganyan-ganyan. So, kung sino ang nagtatrabaho at nagbibigay ng pera, sila pa yung masama. So, sabihin ko sa inyo guys, don't do that. Kahit sobrang bait nyo na, kailangan ninyong mag-open sa kanila na nahihirapan na kayo, hindi nyo na kayang magbigay ng pera, kasi doon nyo makikita talaga kung family ang turing sa'yo or isa lang ATM card. Kaya guys, dapat maging open-minded na kayo guys, no? Kailangan yung isipin ang sarili ninyo kasi kayo ang nagtatrabaho sa ibang bansa tapos kayo pa ang hindi nakakaipon ng pera. So, wag tayong maging mabuti guys kasi pag nawala naman tayo sa mundo, hindi naman sila ang bibili ng kabaong natin. Hindi naman sila ang bibili ng mga flowers, hindi naman sila ang bibili ng mga kandila, kundi tayo namang nagtatrabaho. So, isipin nyo ang sarili ninyo guys. Huwag kayong masyadong maging mabait. Dahil ang pagiging mabait is nakakatrauma yan. Nakakasira yan ng mindset ng tao. So, ayan lang guys. Na-share ko lang. So, huwag kayong masyadong maging mabait. Kasi ang pagiging mabait, yan ang magdi-destroy ng utak ninyo. So, ayan lang guys. Na-share ko lang. Bye!